dakilang mga leader sa bataan ng Taytay Rizal. So sana sa pamumuno ninyo magkaroon ng bago, mas matatag at empowered na Taytay Rizal. Diba? Tama ba yan? Okay, so ako si Myron. So sa akin, okay lang tawagin niyo akong kuya kasi obviously mukha akong pinakamatanda dito. Kasi hindi talaga ako sanay ng sinishare ang edad ko pero 28 na po ako. So okay lang tawagin niyo akong kuya. Oh, pasok pa rin ako sa tinatawag na youth as defined by the National Youth Commission, di ba? So yeah. Okay, so actually, medyo graduate na tayo sa youth and student leadership, pero ito lang ang gusto kong i-correct. Ang pagiging leader kabataan ay hindi bagay na sinasabi mong graduate na ako. Ang pagiging leader kabataan ay hindi lamang ECA or extracurricular activity o isang bagay na kailangan mong gawin para lang mas maging mabango ka sa mga tao sa paligid mo, lalo na kapag student leader ka. Sabi nila, mas maganda na marami kang organisasyon or affiliations para mas marami kang koneksyon or para mas maging mabulangda ka kapag tumatakbo ka sa mga matataas na posisyon sa universidad o kaya kapag ikaw ay running for honors. Pero hindi, ito na may gusto kong iwan sa lahat ng mga kabataan dito na ang pagiging leader kabataan ay it's a life. It's a commitment. It's a choice. It's a vocation more than it is a career. It is something na hindi mo lang dapat gawin kasi kailangan mo or dahil dapat, pero dahil gusto mong gawin at alam mo sa pamamagitan ng pagiging leader kabataan, magiging positibong impluwensya ka sa mga tao na sa paligid mo. Okay? So, marami, masyadong madaming organisasyon nung ako'y medyo bata pa. Pero ang focus ko talaga more on student leadership. Isa ako sa mga nagtatag ng National Youth Council ng Galing Pilipino Movement. And sa pagkakaalam ko ay aktibo pa rin ang Galing Pilipino Movement sa under the leadership of Professor Erlinda de Guzman. So kami, pupunta kami sa iba't ibang sulok ng bansa para hanapin yung mga tinatawag nating mga magagaling na Pilipino o mga Pilipino na ipapakita ng gilas at karunungan sa iba't ibang sulok ng bansa, maging anuman yung kanilang larangan or field, ika nga, mapa-sport, mapa-politics, mapa-education, etc. Tapos, isa rin ako siguro sa mga tao na lumaban. Actually, kung ako estudyante, hindi ako isang, aktivista ako, pero kasi dalawang klase na aktivista Pero aktivista na tinatawag natin mga radicalist or mga rallyist activist. Meron din namang mga tinatawag na idealist or diplomatic activists. So, parehong aktivista, parehong may pinaglalaban, pero kasi itong isa ay yung tinatawag natin mga Mala Andres Bonifacio. So, ang kanilang means or medium para ipaglaban ang kanilang mga paniniwala ay sa paglarali sa kalsada. Ito naman yung kabilang side naman, ito yung tinatawag natin mga Jose Rizales na mga aktivista. Ito yung para sa kanila is lahat ng bagay ay napag-uusapan ng maayos. Pumasok tayo sa isang kwarto at tayo umupo at tayo pag-usapan natin ng maayos sa isang diplomatic na pamamaraan. Kung yung mga bagay na hindi tayo nagkakasundo. So, doon ako kabilang sa kabilang side sa mga Jose Rizal na mga aktivista. Kasi wala tayong masyadong natatapos o wala tayong mga bagay na nagagawa productively kapag tayo nag-aaway-away. Kapag tayo mainit ang ulo, tama? Kapag tayo nagsisigawan. So lahat ng bagay ay nadadaan sa maayos, ika nga na usapan. Medyo madami. Medyo madami tayo mga pinagdaanan sa larangan ng pagiging leader kabataan. Actually, noong time na yun, gusto ko rin nadalhin yung aking leadership experience dito sa Taytay Rizal. Pero, naging busy rin talaga ako ng mga panahon. And actually, noong time ko, I was in the process of trying to establish an organization na dapat tinawag ko na I'm Your Bet. Parang I'm Your Bet.
it should have stood for active model youth onwards better and empowered Taytay. So kahit na medyo maraming taon na nakalipas, gusto ko pa rin siyang itayo, pero ako'y natutuwa na kahit hindi ko siya naitayo dito sa ating bayan. Eh, merong isang organisasyon sa pamumuno ng inyong si Ate Eunice at si Kuya Tobit, na kahit hindi ko siya naipapatuloy, hindi ko na kailangan ipapatuloy kasi meron ng grupo o mga leader kabataan na para sa akin ay magiging empowered or better ang Taytay. Hindi lang ang pagbigay sa tahanan kasi nag-research din ako sa organisasyon niya pero para sa akin, yung inyong nobility at initiative na ginagawa, kaya yung dalhin kahit sa iba't ibang barangay sa Taytay Rizal. Pero ngayon po, ang aking ginagawa ay meron na akong negosyo at yun nga, nag-provide ako ng learning and development consultancy. Hindi pa ba tayo na ito? Buhay na buhay ba ang lahat ng kabataan dito? Okay, great! So, gusto ko lang mag-check on you guys one by one kasi baka inaantok na kayo. Pero so far, are you learning something from me? Yes or no? Yes! Yan. So ngayon, ang aking advokasya ay gusto ko na lahat ng tao ay matuto. Gusto ko na lahat ng tao ay maging inspired. Gusto ko na lahat ng tao ay maging motivated. Gusto ko lahat ng tao ay maitala sa magandang mga gawain yung kanilang mga talento at skills. So sa aking Mayor Santa Ana Training and Consultancy Services or MSTCS, nagpaprovide ako ng iba't ibang types of training program. Be it student or youth or community leadership, be it corporate training, all types of training. And I also do motivational speaking. And I also help different companies improve their training curriculum sa loob ng kanilang mga kumpanya. At ako'y isa rin pong boxing journalist. Kasi ang isa sa aking mga hilig na sports ay boxing. So yung aking website naman, dirigmang-pinoy.com. Kung may time po kayo at hindi kayo busy, you might want to visit yung website. So, ito yung kasalukuyang advokasya ko na tinutulungan namin sa pamamagitan ng pag-promote sa kanila yung mga mahihirap nating mga boxngero na para naman kahit paano hindi lang si Manny Pacquiao ang gumanda ang buhay. Dapat yung mga nagsisimula pa lang, mga bata pa lang, may pangarap na maging sikat at magaling na boxngero, sa pamamagitan ng website namin ipakilala sila. Ayun. Pero, hindi ko naman din nakakalimutan kahit hindi na ako bata-bata na yung aking nakaraan bilang isang aktibong leader kabataan. Yung aking kandukan, tulad na yun, so nagpapasalamat ako sa mga organizers nitong leadership camp na to kasi sa mga ganito pang maragal paano, hindi ko nakakalimutan at hindi ko iniiwanan yung pinakaunang minahal, which is yung pamumulong sa student leadership or community leadership. So, thank you very much. Sana kung ano man yung mga i-share ko sa umagang ito is may matutunan kayo at matuwa kayo syempre. That's the most important. Hindi lang dapat kayo natututo, dapat natutuwa kayo sa ginagawa nyo at minamahal nyo yung ginagawa nyo. So, okay ba tayo dyan? Okay, well, thank you for giving me the chance to introduce myself, Eunice, and Akat Kabataan. Very good. Napakagandang katanungan yan, ano? Pero since this two-day affair ay tungkol sa leadership, siguro ang aking pangarap para sa Taytay ay dalawang bagay na interconnected to each other. Pero bago ko yung banggitin o i-discuss sa inyo, gusto ko lang muna ma-check na ang lahat sa inyo ay nakikinig pa rin. Okay? So far, so good. Nakaka-digest pa rin tayo ng new information. Walang tinatamad, walang inaantok, wala yung ang presensya niya nandito, pero ang kanyang utak ay lumilipad kung saan. So everyone is learning. And most important of all, yung isang L. Not just learning, but everyone is what? Likes what's happening, tsaka everybody's enjoying. So is everybody enjoying? Gusto ko sana makita yung ngiti sa inyong mga mukha at yung sigla na kahit gaano man nakakapagod yung mga ginawa niyong activities yesterday, nandito pa rin kayo at kasama namin kayo. Okay. So, yung aking dinidiscuss nga, ang gusto ko lang sana, lahat ng mga pangarap natin kasi para sa Taytay Rizal, hindi yan magiging totoo o hindi may isa sa katuparan. Kung walang mga nakaupo, mga unang-una sincero
kumpleto, totoo, talagang priority nila ang makatulong sa kanilang bayan at mga kababayan na mga leader. Naniniwala ba kayo doon? Kasi lahat ng mga gusto natin improvement sa Taytay Rizal, hindi ang lahat may sasakutubaran kung ang mga nakaupo ay una-una, corrupt. Pangalawa, sila ay nakaupo hindi para magsilbi sa kanilang bayan at sa mga kababayan, pero para sa sarili nila. So, hindi sincero. Pangalawa, hindi nila mahal ang kanilang ginagawa. Ginagawa lang nila ang kanilang ginagawa dahil wala silang choice o para lang magpasikat sa tao. At pang-apat, yung sinasabi kong kompleto ay may dunong, may kakayahan, at may puso. Ito pang isang bagay na gusto kong i-share sa lahat. If you wanna be a true, a responsible, or a complete leader, you have to remember 3 things. Nakikinig pa rin ba? 3 things. Gusto ko lang ang tandaan nyo ay KSA. What does KSA stand for? For you to be complete, you have to have the knowledge. So lahat ng bagay na kailangan nyo alamin para maging mahusay at responsible leader, alamin nyo. Ngayon, kahit gaano kakadunong, kahit gaano kadami ang alam mo, if you don't have the skills to endure it, whatever the challenges are, wala pa rin. So learn all of the skills that you have to learn to be a good and once again, a responsible leader. And last but not least, maraming matatalino mga tao. Ang dami nilang alam, dami nilang kayang gawin. They're very skillful, they're very knowledgeable. Pero one element of being complete na wala sila is attitude. So you've got to have a positive and a willing and a concerned attitude. So magkaroon ng puso, magkaroon ng dunong, at magkaroon ng kakayahan. Okay? Does everybody commit to having all of those elements of being a complete leader? Wala na sumagot. So, okay, is everybody committed to have the knowledge, the skills, and the attitude to be a complete leader? Yes. Yes, okay. Very good. So, yun nga. Unang-una dyan nagsisimula yan. Sa pagkakaroon ng isang complete, responsible, at may puso, may kakayahan, at may dunong na leader. At syempre, ako nga, every time na I speak, sabi ko, kahit gaano pa kadami ang gusto kong i-discuss sa inyo, kahit modest kasi, gaano pa ako kagaling, pero kung yung aking audience ay hindi nagpa-participate, hindi na nakikinig, hindi nila minamahal yung kanilang pakikinig, at hindi sila by initiative na tututo doon sa kanilang pinakikinggan, wala din. So, isa ko pang pangarap, bukod sa magkaroon ng mga responsible leader ang Taytay, magkaroon din ng equally responsible, open-minded, cooperative, and participative na mga mamamayan ng Taytay. Kahit gaano kagaling ng mga leader, kung ang mga mamamayan ay walang pakialam, walang puso, magtatagumpay ba ang mga leader? Hindi. Diba? So, pag may magaling na leader, meron ding magagaling na mamamayan. Because if you wanna be good leaders in the future, it's gotta start with being good followers now. Okay? So sana nga magkaroon ng Taytay ng good leaders and good people. Then, ano man ang naiisip ng improvement para sa bayan natin, mangyayari lahat yan for sure. Maniwala kayo. Okay? Okay, great.